Sabi po ng isang social media influencer, bakit daw kaya tahimik ngayon ang mga DDS tungkol sa flood control? Yan yung kanilang pinagsisigawan. Ang bilis daw ng mga desisyon tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, paglabas ng ICC warrant ni Bato, pagkaso kay Jinggoy Estrada at marami pang iba. Pero mukhang nakalimutan daw ang flood control issues. Ang totoo niyan, pag lumabas ang totoong mga sangkot sa flood control na yan, sa scam na yan, ang pinaka-apektado, ang pinaka-salarin sa scam na yan ay karamihan ay sa mga idolo niyo. Sa Senado, halimbawa, si Jesus Cordero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, nakakulong na si Bong Revilla. Tapos ngayon, kung hindi maleta ang binabato nyo sa administrasyon, yung issue tungkol sa maleta, issue din tungkol sa flood control. Ang lahat ng yan, ang may kagagawan at ang mga salarin dyan ay mga idolo nyo lahat. Ngayon, medyo tameme daw kayo sa usapin ng flood control dahil nga dito sa nangyayari sa Davao City. Nakakaawa ang mga kababayan natin dyan. Pero may ilan-ilan dyan na sobrang titigas na talaga ang kukote, talagang baluktot na ang kaisipan, wala na sigurong awa na dapat or hindi na siguro kaawaan yung mga taong ganon. Pero may kababayan tayo dyan na kahit papano ay gising at alam ang totoong nangyayari sa kanila. Dekada na kayo na winawalang hiya at niloloko ng mga Duterte. Ang lala ng baha na nangyayari ngayon sa Davao. Kung nakita niyo po yung bumagsak na tulay na more than 200 million ang budget, ay talagang iisipin mo. Ito na siguro ang isa sa pinakamalaking corruption na nangyayari. At ang mga sangkot dyan ay ang mga Duterte. Tignan nyo naman. So ito ba ay isa doon sa mga proyekto ng 51 billion flood control daw na itong Sipulong? Kaliit-liit na tulay niya na. Pero umabot ng 200 plus million pesos ang budget. At ang nakakapanlumo dito ay etong matinding baha na napakarami pong residente ang apektado. Kahit yung isa sa mga simbahan dyan sa Buhangin, Davao City, ay matindi rin pong napinsala. Talagang kaawa-awa ang sitwasyon. So tignan natin kung paano makakabangon itong mga taga Davao. Patunayan ng mga leader nila yung kanilang kuno ay pagiging totoong leader at totoong malasakit dyan mismo sa Davao City. Dahil kung hindi, paano nyo pa yan magagawa sa buong bansa?